Hello everyone, good evening. Kumbaga sa ating business po, sa negosyong online ay good morning kahit gabi na po. Kaya mga kaibigan, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ating topic. Ayan ang ating topic, magkape at magkapera. So, meaning, sino po sa atin ang may hilig magkape at habang nagkakape, iniisip din kung paano magkakapera. Yan mga kaibigan. Yeah, invite ko po yung kung sino man po yung mga naka-online po sa ating discussion. Baka po meron po kayong magustuhan sa ating topic. So, ayan mga kaibigan. Anong kape ang iniinom mo na makakakuha ka ng pera? Ayan. Sabi ng iba, pagka yung mga may hilig daw sa kape, syempre kape ka ng kape, di ba? Pag ma-high acid ka na sa kape, yung ma-high blood ka na. Ako na natin ito na yun kasi syempre ibang pera na yun. So, ayan. Yan mga kaibigan, naghihintay tayo sa ating mga viewers kung sino po yung may interesado manood sa atin. Yan mga kaibigan, alam nyo ba ang kape, sabi nga nila, kapag uminom ka ng kape na masakit ang ulo mo, tsak gagaling ang sakit ng ulo mo. Pero para sa akin, kasi nasubukan ko yan mga kaibigan nung parang mabibiyak na yung ulo ko, no choice talaga ako kundi magkape kasi wala naman ako makausap kakape na lang ako. Yun, natry ko mga kaibigan, yung kape lang na ordinary, gumaling yung sakit ng ulo ko. And then nung matry ko yung kape na yun, nag-search ako syempre. Pag kumakapi ka raw, tumatalino ka di ba? Di na conscious ako. Hanap ako sa online, sinearch ko. Natuklasan ko. Ayun. Pantanggal pala talaga siya ng sakit ng ulo yung kape. Pero sabi ng mga merong mga sertipikado. Siyempre, alam niyo na yun mga kaibigan kung sino yung mga may sertipikado, diba? Hindi ko nasasabihin dito dahil wala naman tayo dong commission Ayan, mga kaibigan. Ayan. Ang sabi nila, huwag ka masosobrahan sa kape. Kailangan sa isang araw, at least isang baso lang ang iinumin mo. Siyempre, may lamang kape yun, yung baso, diba mga kaibigan? Ang pagpuno sa form ng pagiging iyon. Pagbuksan ng sistema ng paghatid. Siyempre, meron ding tamang amount yun mga kaibigan. Kung ilang kutsara ang ititimpla ninyo, yung kakanawin ninyo sa baso, diba mga kaibigan? Wag naman yung puno yung isang kutsarita. Depende sa inyong panlasa. At saka na-try ko na rin po mga kaibigan yung ordinaryong kape. Kapag meron ka palang ulcer at mahilig ka sa kape, lalong tumataas yung acid. Pag tumaas yung acid, syempre mararamdaman mo, kakalam na yung sikmura mo, sasakit na. So akala mo kung ano lang yun, diba? Akala mo minor pa yun. So pag lumala pala yung mga kaibigan, ramdam mo yun hanggang sa pusod mo.
Yun. Kaya medyo iwas-iwas sa matataas na content ng kape. So ayan. Meron din naman iba't ibang klaseng kape na naglalabasan. Yung sabi nila na magkakapera ka habang ikaw ay nagkakape, mga kaibigan. Pero yung kape na yon, syempre pang mayaman. Yung mga kaibigan, ano siya? Yung kape na yon, yun yung ginawa na gamit ang ating kalikasan. Alam nyo ba kung ano yung kalikasan na yon? Baka namamali kayo nung naiisip yun. Siyempre, yung kalikasan na yun, mga kaibigan, yun yung mga prutas, yung mga gulay, natural, yun yung kalikasan. First name ga, di ba? Lido ko, no? Ayan yan, mga kaibigan. No? Parang merong Ano? nag-comments po sa atin, medyo hindi ko lang nakikita. Ano ba yung nakasulat? Ayun. Shout out ko na lang po yung ating mga viewers, mga kaibigan. Kasi medyo malabo po yung aking mata. Alam nyo na. Ayan, mga kaibigan. Yung alkaline base na kape naman, syempre, pag iinom tayo nun, pagkatapos po nating iinom, kailangan sabayan din natin ng tubig. Syempre. Kasi, alam nyo ba kung bakit kinakailangan nating sabay ng tubig? Pero bago tayo inom ng tubig, kailangan palipasin natin ng at least 10 minutes. Ayun. Kasi alam nyo ba kung bakit? Ganito ang purpose noon. Yung kape, 'di ba? Iba yung kanyang yung klima nung kape, mainit, 'di ba? Pag ininom natin 'yun, syempre dadaan yun dito. Pero hindi muna natin siya iinumin ng talagang napakainit yung kape. Kasi yung bibig natin, tsaka yung mga dadaanan niya dito, maluluto yun. Na-try nyo na ba yun? At tsaka yan pala, mga kaibigan. Ang purpose po nun, para yung kanyang yung tamis na naroon sa kape, hindi siya ma-stack dito. Yun yung purpose po nun. Kasi lalo po sa gabi. Kaya nga sa gabi, binabawal din po na na iinom tayo ng kape kasi yung iba akala nila hindi ka na matutulog. Hindi po yun. May pinakang the best po doon na advice kung bakit bawal po sa gabi. Dahil yung kape po, pagka tayo matutulog na po, hindi po siya kumbaga, ano ba yung tawag doon? Parang ang lalim kasi isipin. Yung mga kaibigan, nagwo-workout kasi yung ating, doon dapat yung pancreas natin. Siya yung, responsible mag-workout para dun sa mga tamis na i-intake natin. Yun, mga kaibigan. So, pagka tayo tulog, hindi po yung magtatrabaho. So, mangyayari, mas madadamage po yun. Ayan, magkakaroon po siya ng komplikasyon doon sa ating pancreas na gumagawa naman po ng insulin. Ayan, yung natural sugar ng ating katawan. Ayan. Saka, hindi po pala ako doktor, mga kaibigan, Ayan, based lang po yun sa aking mga experience, sa aking mga nare-research, sa mga nakakasama ko po. Ayan. Yung mga advice na naririnig ko po sa kanila, yun, ina-adapt ko rin po. Ayan, shout out nga po pala sa ating mga viewers. Thank you so much po at nandito po kayo para po samahan po ko sa aking live. Although hindi pa po tayo complete. Hindi pa po tayo umiinom ng Centrum. Ayan, mga kaibigan. Ayun, regarding po sa kape at magkapera ang ating pong topic. At gusto ko lang pong malaman din po sa inyo kung ano po yung inyong pong mga
saloobin, yung mga mm, nasa isipan din po ninyo na gusto niyo pong i-share dito sa ating video tungkol sa mga kape at saka kaperahan. Ayan. So, ayan, yung mga kape na sinasabi nating the best coffee, yung meron po siyang good effect sa ating katawan, syempre may presyo po yun. Yun, medyo may kamahalan. Dahil syempre, ganun din po siya kaganda ginawa para sa ating kalusugan. Yan. Pero yung mga kape naman na yun, hindi naman natin po pwede pong gamitin na parang gamot. Kasi hindi naman po siya gamot. Ayan. Susupply lang po siya ng kailangan ng ating katawan. Yan, yung kung ano yung sustansya na nakukuha natin doon para sa ating katawan, yung right amount. Siyempre, kailangan palagi nating i-apply sa sarili natin yung laging right amount. Ayan. Hindi po right med Wala na si An. Sino Ben? Wala na si An. Ayan mga kaibigan. Asan kayo sa lumin ko sa mata? Hindi ko makita eh. Saglit lang po mga kaibigan Ayan. Meron naman po akong nakitang kape. Yung maganda naman sa digestion. Kasi meron siyang inihalong fiber. May konting amount ng fiber. At meron din naman pong halong collagen. So, ayan mga kaibigan. Base lang din po sa na-research po natin. Yung collagen po, the best po pala yan sa ating. Hindi lang po mga balat ang nangangailangan po ng collagen. Kailangan din po yun ng ating mga joints, yung mga bones, mga litid, yan mga kaibigan. So, yung, para iwas po tayo sa mga gout. Ayan. Siyempre, kailangan po nasa tamang amount po tayo ng lahat ng klase ng minerals and vitamins na kinakailangan din ng ating katawan kasi tayo hindi habang buhay, bata tayo, syempre habang tumatakbo yung panahon, yung ating age is nagka-count din po. Ayun. Ayan mga kaibigan. Shout out po sa ating kaibigang si Joey J. Milia, si Joe Ho, si G. Gamboa. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At si Asher. Ayan. At saka, yun pala mga kaibigan, regarding po sa kape ha. The best po na magkakape tayo sa umaga. Umaga lang po. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, sabi nga nila, pag magi-start ka ng araw mo, syempre kailangan mo complete with breakfast. Kapag ka in-skip mo yung breakfast mo, manghihina ka. Mas malaking lakas ang mawawala sa'yo. So, yung iba, hindi umiinom ng kape. Karamihan naman po, umiinom ng kape. So, alam niyo po ba kung anong nakukuha natin po sa kape kapag ka tayo uminom po nun sa umaga? Kumbaga, binuboost niya yung ating energy. At yung isip natin, parang binubuhay po niya. Yun. Tsaka yung, syempre, konektado yung eyes natin. Yung parang yung mata natin, instead na inaantok pa tayo, puyat tayo kagabi, yan, pag uminom ka ng kape, magigising ka. Ayun po, yung time na kinakailangan nating uminom ng kape. Pero pag tanghali na po, stop na natin yon, lalo na po sa hapon. Kasi, sakit ng ulo na makukuha natin. Alam niyo ba kung bakit magsasakit ang ulo? Kasi,
yung dapat na itutulog na natin po sa gabi, ang katawan natin hanggat meron pa pong content ng Hininga. kape na, na hindi pa po na nalusaw doon sa ating stomach, ayun, nagwo-workout pa po siya sa katawan natin. So, gising pa rin tayo kahit sa gabi. So, kahit tulog tayo, nakapikit yung mga mata natin, yung isip natin, gising pa rin. Yun, yung diwa, pinakang mahalaga dun sa lahat. Kapag ka ang diwa mo, ang isip mo, gising, namatay ang isip mo, gising, namatay yung diwa, pinakang mahalaga dun sa lahat.